Matapos niyang matagumpay na nalakad ang buong Pilipinas para sa target na Guinness World Record. Nasaan na nga ba ngayon si Ferdinand de la Merced? Bakit nga ba imbis na suporta ay galit at diskusyon ang inani niya sa publiko? Si Ferdinand de la Merced na mas kilala bilang The Philippine Looper ay nilakad ang buong Pilipinas para sa isang Guinness World Record. Nilalayo niyang maging kauna-unahang tao na magkakaloop sa lahat ng 82 lalawigan ng Pilipinas sa pamamagitan lamang ng paglalakad. Si de la Merced ay 48 taong gulang na tubong Talavera, Nueva Ecija. Sinimulan niya ang kanyang paglalakad noong Enero 2, 2025 sa Kilometer 0 sa Luneta Park, Maynila. Ang kanyang plano ay maglakad mula Batanes hanggang Hulo at pabalik mula Maynila upang makumpleto ang loop. Sa loob nga ng 14 na buwan at 4 na araw na paglalakad sa buong bansa ay naging matagumpay ito. Sinimulan niya ang kanyang paglalakad noong January 2, 2025 at nitong March 8, 2026 ipinaalam niya sa publiko na natapos na niya ang kanyang paglalakad. Umabot sa 7,028.20 kilometers ang kanyang nilakad na katumbas ng 8,457,152 steps at kabuuang distansya na 7,872.7 kilometers na may 9,687,278 steps. Umabot naman sa 43 na pares ng tsinelas ang kanyang naubos sa kanyang paglalakad. Ayon sa kanya, hindi lang world record ang kanyang layunin sa naturang loop kundi ang ipakita ang kagandahan ng iba't ibang sulok ng Pilipinas. Isa pa sa layon niya dito ay makita ang kanyang tunay na ama na matagal na niyang hindi nakasama. Nais niya ring maranasan at maipakita sa publiko ang kabutihang loob at kultura ng mga Pilipino sa bawat rehiyon na kanyang madadaanan. Pero hindi ito ang inaasahan ng mga taong kanyang mga nakasalamuha. Bagamat mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga lokal na pamahalaan, kapansin-pansin ng ilan na lumaki na ang ulo nito. Maraming naging kontrobersya at issue si Ferdinand de la Merced. Noong November 2025, idiniklara siyang persona non grata ng sangguniang panlalawigan ng Negros Oriental. Nagreklamo siya sa social media dahil umano hindi siya naasikaso ng maayos ng Provincial Tourism Office sa Negros Oriental habang may paghahandang LGU para sa bagyo. Sabi niya, kalamidad lang yan, taon-taon natin yang nai-experience. Marami ang nakakita rito bilang insensitive at parang minaliit ang sitwasyon ng bagyo. May mga netizen at ilang opisyal ang nagsasabing parang gusto niya ng VIP treatment o celebrity level na pagtanggap sa bawat lugar na kanyang pinupuntahan tulad ng courtesy calls, accommodation at mas malaking atensyon mula sa LGU. Sa Palawan naman, naging viral ang tinatawag na breakfast issue kung saan nagrereklamo siya na hindi siya nabigyan ng maayos na almusal sa isang event. Nilinaw ng Tourism Office na may binigay naman daw sa kanya ngunit hindi niya ito kinain. Sabi pa ni Ferdinand, gusto sana niya mag-attend sa concert ni Elias JTV pero dahil gutom siya at walang almusal, hindi siya naka-attend. Pinuna pa niya na may bayad si Elias habang siya na walang bayad ay pinabayaan kaya umani ito ng batikos online. Bagamat sinasabi ang target niya ang Guinness World Record, may mga technical na hamon din sa kanyang pag-claim nito. Nilinaw ng organizer ng Loop Adventure Tour na hindi siya opisyal na kalahok sa kanilang event. Ayon sa kanila, na-reject ang kanyang application dahil sa hypertension, kakulangan ng medical certificate at hindi kompletong dokumento. Dahil dito, nagkaroon ng usapan online na ang kanyang ginagawa ay personal challenge lamang at hindi official event participation. Dahil nga sa sunod-sunod na reklamo niya sa social media laban sa ilang LGU, marami ang bumabatikos at tinawag siyang entitled, demanding at ungrateful. Lalo na't may mga lugar na nagbigay naman umano sa kanya ng libreng accommodation. Dahil sa matinding backlash, naglabas siya ng public apology video kung saan humingi siya ng pangunawa at ipinaliwanag na nasaktan siya sa mga batikos at bansag sa kanya tulad ng Philippine Blooper at palamuni ng bayan. Inulan naman siya ng batikos at trending nang gamitin niya ang kanyang Facebook page bilang valid ID sa isang remittance center at nagreklamo nang hindi ito tanggapin. Maliban pa sa mga nabanggit natin, pinag-uusapan din at kwestiyon ng netizens ang pagdududa sa kanyang paglalakad dahil makailang beses siyang nakikitang sumasakay. Sa ngayon, payapang namuhay si Ferdinand de la Merced sa kanilang lugar sa Nueva Ecija at nananatiling aktibo sa kanyang social media page
na mayroong 1.1 million followers. Makikita rin sa kanyang social media page ang mga update niya gaya na lamang ng pag-scooter, pakikipagkaibigan at mga litrato kasama ang kanyang pamilya at balik normal matapos ang kanyang paglalakad sa buong Pilipinas. Sa huli, natapos man ni Ferdinand de la Merced ang libu-libong kilometro ng paglalakad. Tila ang mas mahirap na landas ay ang pagpapanatili ng suporta ng publiko. Ang kwento ng Philippine Looper ay isang paalala na sa anumang pangarap, gaano man ito kalaki, ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa layo ng narating, kundi sa kababaang loob na ipinakita sa mga taong nakasalamuhan mo sa daan. Para sa inyo, dapat nga bang kilalanin ang kanyang record o tuluyan na siyang mabura sa puso ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga kontrobersya? I-comment ang inyong reaksyon sa ating comment section.